Yon guys, this is the part 4 of the Battle of the Band. Ang gagawin ko. So, saan na ba tayo nun? So, napaganda tayo ng product. So, next is ang tawag dito? Update. Update na lang kulang natin eh. Tapos ano? Delete. Hindi ko alam kung may delete ba ako. Meron yata. Alright. Pag dinelete ko to, delete na siya. Okay, so doon muna tayo sa edit. So itong add to cart, gawin kong ano, edit. Ginamit ko kasi yung, dapat walang add to cart dito eh. Kaso kasi ginamit ko siya sa nireuse ko yung card. So ang pwede natin gawin dito guys, ito, yung product card. Hindi ko siyang i-copy para hindi ako mahirapan sa buhay. Where's that product card? So itong product card, kunin ko to. Boom. Control C, tapos saan ko ba siya ginamit? Sa may admin page product tab. So dito sa product tab guys, dali lang to guys. Baltan nyo lang to yung ano, yung card. So instead of yung imported na product card, let's say yan na yung mismo gagamitin natin. Then let's apply the prettier formatters. And then ito, kailangan mo ng key para magkaroon siya ng sariling identity. So product.id. And then dito, I think that's good. And then ito magiging product. Right? So ito product. This is product. Product to yung mga data. Since wala na tayo sa loob ng component. So this is gonna be product. So saan ko nakuha yung product? Dito siya nakuha. Sa product. Okay, so yan yung sasalo ng, 'di ba, array siya. Siya yung sasalo ng value every iteration, so every objects. Sa kanya mag-store yung value. So magkakaiba yan every iteration or every loop sa bawat pag-ikot ng mundo. Alright. So eto gagawin nating edit or update. Ano bang mas maganda? Update. So yan. So update. So check natin, base URL is not defined. So base URL daw is not defined. So kailangan ko tong i-re-import. So enter ko yan para mag-auto import, and then let's try again. Boom, baby. Global variable. So yun, same lang yung tawag dito, yung result. So ito, napalitan lang natin to ng update. So para mas visible siya, palitan siguro natin yung ano, kulay. So class name text dash blue dash 400. O yan. So yan, clickable na siya guys. Okay. And then kapag mag-update tayo, ano ba mangyayari? So gusto kong lalabas lang yung modal, parang katulad neto. Actually, ano ba? Modal ba to? Ay, ano ba to? Wait lang component ba this? Yung model na yan. Ay, hindi, di siya component.
pwede mong gawin dito, di ba may product model ka na, pwede mong i-modify na lang to, itong product model na to, or pwede kang gumawa ng isa pang model. So kung ano yung mas madali sa'yo, pero mas okay siya kung ano eh, mas madali kung i-copy paste mo na lang to, gagawa ka ng panibagong state dun sa model na yan. Halimbawa dito gumawa tayo ng product model, di ba? Ngayon kasi pag ni-reuse natin siya, kailangan natin gumawa ng logic para mapalitan natin itong title, kasi kung i-reuse ko siya, ganito pa rin yung makikita natin. Right? And yung file, yung file, yeah, pwede mong palitan yung ano, yung image siguro. Sobrang ano, it's so complicated dahil hindi ko matandaan kung paano ko siya kinode. Yun, ayokong mag-update ng image kasi ang dami kong process na gagawin. Actually same lang, wala lang, ang update lang natin sa ano lang, sa mga price, yung sa mga text lang. Okay, so pag nag-update ako na ito, magiging mapupuno kasi yung storage natin guys eh. So dapat wala na yan guys. So una gawin natin, gawa tayo ng isa pang state na mag re-represent ng model na yan. So katulad lang din na ito. So ito naman gawin lang natin update, my goodness, update product model. So ito set update product model. Okay, by default naka false siya, and pwede natin copy to. Mas madali mag copy guys, kasi nga ayoko nang may update yung image. The reason is pwede yung gawin mag-update ka ng ng image, wala namang problem yun, tatanggapin naman yun ng API. Okay, alright, so kinapi ko siya, and then eto naman is magiging update product model. Ito ay magiging update product. So ito ang papalitan natin is set update to false, and then ang trigger nito is, ang magiging trigger niya is ito, yung sa card, yung update. Okay. So on click, then set update. So turo lang natin to guys, and check natin guys kung gumagana ba. Too many renders. So nagkakaroon tayo ng problem. The reason is walang reason. Ang reason is yung reference na ginagamit natin is the same. Okay, so dapat ito ay separate, and for that reason mas better na separate ko siya, gawin kong separate component siya. So ito
update product model. Boom, .jsx. Pang, easy. So mas madali ito. So export default update product model. Alright, so return. Dito ko ilalagay yung design, and yep, it's better up this way. So ang kukunin lang natin is ito. Oops, I did it again. Boom. And then bang. So let's fix that. Save, and then dito let's call that update product model, and boom. For now wala muna tayong ano. So let's see what happenings. So yun, hindi na siya infinite loop. Uy, infinite loops. Bakit siya nag-infinite loops? That is because oops, yeah, false. So ngayon ito, hindi niya makita yung set update product, which is kailangan niya, and itong handle add product, handle update. So gagawin natin yan dito, yung mga yan. So cons handle update. Since naka-form to, I guess hindi siya naka-form, so I don't need event dito. And then console log lang muna. Wow. So handle update, boom. And then etong set product model, pwede nating i-receive yan dito. Set update product model, and then sa product tab pwede natin yung ipasa rito. Set update product model is equals to set update product model, and I think that's good. Magkakaroon tayo ng infinite re-render. So alamin kung bakit. Sino ang may kasalanan? So dito sa product tab, create tayo ng state para sa model, which is good. Alright, so let's see. Infinite loop. Boom, infinite loop daw ako. Ang galing. Wow, nag-infinite loop. So dito sa product tab, kakaroon ako ng unlimited re-render. And yun yung nagkakos ng pagka-crash ng ating applications. So bakit kaya? What is that? So ang dinagdag lang naman natin is ito. Okay. Update product model. So check natin kung naka-on siya, kung naka-true siya, and then kung naka-true siya, i-display natin to. Ito pa lang naman yung in-add natin. So comment out muna natin to. Right.
and then so infinite re-render pa rin. So yan lang naman yung inad ko. So ibig sabihin hindi yan yung problem natin. So saan ba tayo nagbago? Hindi ko yata sinisave. Ito itong set update. My goodness. So ganito, ito common error to. Kasi dito ini-invoke agad natin yung function which is nagpapalit ng state. So pag nagbago yung value ng isang state, so mag-trigger siya ng re-render, and then pag re-render niya, naka-invoke na kaagad to, so mag-trigger ulit siya ng re-render. So ulit nagkakaroon ng infinite loop. So ngayon gagawin dito is arrow function muna to. Alright, so let's see, and boom, easy. So update, so add product nakalagay dito. Okay, that's good. And then sa update, boom, product name ref is not defined. So nagkakaroon na tayo ng problem dito kasi hindi naka-define yung mga reference na ginamit natin dito. Okay, alright, so kailangan lang natin gawin yan. So cons name ref is equals to use ref auto import initial value null, and boom. Ilan ba yun? Apat to, di ba? So 1 2 3 4, so 4. I need 4 states here. 3 4. Name description reference. Description ba yun? SKU, and then ano ba? Price ref. So yun lang naman yun, guys. So yung SKU is palit natin ng SKU ref. Itong product name is name ref. Itong description is description. Actually pwede mo nang gamitin yung same name dito kasi naka-separate component naman to. So hindi pa nag-i-exist tong ganitong variable. Wala lang, para lang maiba. And then tong image ref, siguro ko comment out ko to since ayoko siyang isama dyan sa editing. So try natin. So update. Okay, update product. So everything is good, everything is right. So ngayon, kapag tinawag natin siya, dapat nakalagay na dyan kung ano yung dati niyang value. Okay, galing ha, naka-close ko ha. So so dapat nakalagay na dyan yung dati niyang value. So let's add another here, parang old value. Bahala ka na kung anong gusto mo pangalan. Okay, basta ito dapat kung ano yung ipapasa mo rito, kung saan mo siya tinawag, saan mo siya ginamit. So dito old value is equals dun sa product na wag dito. So paano natin makuha tong old value? Okay, so dito sa ating map,
dito nagkakaroon ng separation of of data. Okay. So ang gagawin ko inside of here and sa update, set update modal. Here sa on click, pwede akong mag-add ng isa pang condition dyan. Okay, so gagawa ko ng state. So dami ko ng state, guys. So yeah, nyo na yan. Gagawa tayo ng separate video for optimization. For now, go lang natin mapagana siya. Okay? So cons old value, set old value to use state, start headed null. Okay, so pantayin natin yan. And then dito sa sa on click nung update, gagawin ko is Ctrl X and then true, and then set old value kung ano yung value nung products, which is ito yan. So product. Okay, alright. And then ngayon ipapasa na natin yan dito, yung old value. Nagegets ba? Equals old value. Alright. So dapat may access na tayo dyan pagdating sa update. So sa update modal, itong old value pwede natin i-console log to. console.log old value, and then lagay tayong string para alam natin na yun yung, kasi ang dami nating console log. Right, so refresh, add product, close, update. Halimbawa ito yung Greg original shoes. So yan, so nakita natin so ito yun. So dapat to Greg original shoes. So tama naman. So nakuha natin ng maayos yung tamang data kung ano yung i-update ba natin. Alright, so close natin yan. Ngayon pwede rin nating baguhin yung mga value ng ng bawat isa. Okay, alright. So right now ang gagawin ko is check ko kung yung old value is true, and then kapag true siya, papalitan ko yung value. Okay, so name ref dot current dot value is equals to old value dot name. So name muna tayo, guys. 1, 2, 3, 4. So name ref, description ref dot description, and then SKU and then price supposed to price ref. So yun, so try natin ito update newest product and cannot set properties of null settings value. So anong nangyayari sa Philippines? Bakit nangyayari ang mga bagay-bagay na to? Nangyayari yun na null daw yung value nito. Kasi kung makikita nyo dito pa lang, ito unang babasahin dyan, sinet natin siya as null.
So hindi niya alam kung anong element to. So dahil nandito pa tayo nag-declare ng reference. Okay. I think we can do this. Wait lang, ano lang, experiment. I think I can do this here. After na ito. So pwede ako maglagay ng JavaScript. Boom. So what is the error? Unexpected. So kailangan isa lang. So maybe let's add some something like this. Ahay. Yay. So hindi siya pwede. Okay. Pero what if isa lang? Isa lang yung set muna natin. So try nga natin. So name lang muna and cannot set proper setting value. So same error. I cannot do that here. So what should we do? Dito sa mga ganitong pagkakataon, pwede tayong gumamit ng use effect. Kasi yung use effect magre-run siya after mag-render ng component or did mount or parang na-mount na yung mga component. So pwede tayong gumamit ng use effect here. So use effect. So another hooks, another day. And then empty dependencies. Empty dependencies means isang beses niya lang siya gagawin. Okay? After lang niyang ma-load lahat ng component, then gagawin niya yun. Ito. Right, so let's see. Update. Boom! Perfect. No, pinapasikot-sikot ko lang talaga yan, guys. Alam ko yan. Masabihin nyo, nagdadailan lang ako. Alam ko yan, guys. Hindi nyo ako maano dyan. So, ganun lang ka-basic, guys. So, kailangan lang natin gawin is yung, siyempre, yung update, di ba? Kuhaan tayo ng function ng update, yung pang fetch dyan. Same lang naman yan dun sa ano. Sa kung ano man. Alright. So, para sa update, dito sa product API, ang ginagawa ko ganito, guys. So, eto, sinaseparate ko siya per products, no? Kasi nagkakaiba lang naman yan sa method. Pero kung makikita nyo yung link nyan is pare-parehas. Alright. And pwede kang gumawa ng isang variable lang dito since iisa lang naman yung link na gagamitin mo yun. No? Ikaw, pwede mo pa ma-shorten tong code. So, wala lang. Kasi tamang freestyler tayo, guys eh. Ano lang tayo. So, ito gawin kong update. Update product API. Hanggang mga API itong API. That may API sa dulo eh, no? Para alam mong API siya. Anyway, it's up to you. Gusto nyo maging consistent and all. You can do that on your own risk. Joke lang. Ganun talaga dapat consistent yung naming mo. Alright. So meron na tayong update, data, dito. So same lang naman to. Same lang.
Ang pinagkaiba lang is this is patch. Okay. Alright, let's do that. And next na kailangan natin gawin is, nasaan na ba yun? Yung update modal. So nandito yung submit sa part na to, or dapat gawin ko tong update. And same lang siya pag nag-success. Whoop, I don't need this here. I'm good in the hood. So gagawa tayo ng mutation. So cons update product mutation. Ito name lang to ah. So use mutation, boom. Mutation function is yung update product API. Okay. Alright. And then on success, let's call an arrow function. Let's have data here. For now, let's console.log. Ba't nag-auto something? Data, hindi data na lang. Okay, so activate the prettier para maayos siya. So meron na tayong mutation, and wait lang, let's check this out. So kailangan gumamit ng form data rito kasi hindi ko siya in-stringify, and medyo hassle, pero it's all good in the hood. So cons, pautulit lang to, post data is equals to new form data, and then i-append mo lang yung mga value niya. So post data dot append, pangalan nito is name, and then kung ano yung magiging value niya. So name ref dot current dot value. So dito lang natin to ng 4 times. Name description. Make sure na nagmamatch to dun sa data ng binabato ng backend. So description ref, ito ay ano ba to? SKU and SKU ref, hindi nito ay price, and price ref. Alright, and then pwede natin tawagin yung update mutation natin. Update mutation dot mutate, and let's pass in yung data. Boom, easy as that. And for that, so kailangan natin ng token dito, authorization token. So gagawin lang natin is kailangan lang natin i-call yung token, and iba to siya since dito that post data. So what we can do here is katulad ng ginawa natin nung nakaraan. So imbis na ganyan, so post data yung isa, and then yung isa is yung token. Okay, ang magiging value nito is token. And kung paano ko siya kinuha is I forgot, man. So paano ba yung token? Saan ko siya kinuha? So token, use context. Gumamit ng use context.
So copy ko na lang to. Kasi meron din kasi akong naka-store na token sa ano, sa tawag dito. Diyan lang sa taas. Then kailangan ko import yung use context. So use context. And itong may token, kailangan ko rin import may token. Okay, and we're good. So token.token. So let's see, let's confirm token.token. And I think that's good. And yes, we can try that. Try that. And kailangan kapag nag-success magko-close yung modal. Okay? So on success, let's close the modal. So ano yung pangalan ng modal natin? So set update product modal. So set update product modal equals to false. Okay, let's go. Let's do it. Update and sorry, add product na pindot ko. So ito, narito palitan ko yung Berg original shoes ng local reject. Oops, napindot ko yung control S. So kailangan update. So ito yung pinapalitan ko. So try natin kung gagana siya, and boom, local reject. Na trigger natin yung re-render, guys. So try natin kung oops, hindi siya gumana. So what's happening to you, my friend? Are we handle update? Oh my goodness, kailangan ko naka-form pala to, guys. So so magre-reload kasi siya. So let's prevent default. Okay, let's try it one more time. Let's update this one. And ito ay local reject. So update natin, and boom, patch internal error internals. Okay, so nagkaroon daw ng problems, and the response is, let's see, hindi ito yung error message. Boom. Old value. This is old value. Kailangan ko yung data. What's the matter with you? Kakaroon ako ng error. So sa server tong error. Sorry guys, nakalimutan ko. May nakalimutan ako dito. So kapag gamit ako ng update, kailangan ko yung ID, yung product ID. Okay? So post data dot append. So saan ko makukuha yung ID? Ngayon ko. Makukuha ko siya dito sa old value. Old value dot ID. Alright. So I think yun yung na-miss ko. Tama pagkakaalala ko. So close. Refresh ko muna, guys. Update. Ito yung update ko, yung name. Kasi itong SKU di naman natin ginamit. So local, ayun na ito, local reject talaga. Local reject. Update mo. And okay, true. Kaso hindi siya nag-update siya, kaso
hindi nag-refresh dito. Okay, so pag na-refresh ko yan, local reject na yan. And para automatic siyang mag-update, naalala nyo yung ano, yung ginawa natin noong nakaraan. So dito tawagin natin yung use query. Cons query client is equals to use query use query client, and then that one, and then meron na akong ability na gamitin yan dito. So query client that invalidate queries, and then kung ano yung product key dun sa use query natin. So products, hindi ako nagkakamali, that's it. Alright, and dapat kapag nag-update tayo automatic, ito palt lang ko rin to ng local reject update, and boom, automatic na siya guys. Okay, do you understand? Are you listening? So saan naman tayo sa delete? So paano naman yung delete? So this is the very basic. Okay, we can perform that delete dito mismo sa Order tayo for MFI. Patingin nga. Magkano? sa dito. Pangit wifi. Okay. Ikaw na mag-order, Greg. May resibo yun, sir? Wala. No. Basta Lazada naman eh. Pwede yan. Oo, basta MFI. 5G. 5G. 7G mo na. Para G na G. So anong gagawin ko ulit? Nakalimutan ko guys. Dami kasing guys. Nadidistract ako guys. Naka-record to ba? Opo. Sama mo na yan. Kaya nga sama na yan. Di ako nag-edit ng video sir. Bahala sila dyan. So yun, sa delete na tayo guys, no. So yung delete, basic lang to. So parang patch lang din to. For the meantime, mag-data muna kayo. Parang patch lang din to. Gawa ka lang ng panibago dito. Basta sabihin natin guys, ano ka? And then ito, punta na natin to na Okay, thank you, sir. delete product API. So after nyan, ang kailangan lang dito is ID. Okay, so kailangan lang may ID, and that will delete for you. And then ito dapat yung method mo is delete. Okay, so try natin yan guys gamitin dito sa guys. So ano ba yun? Dito sa product. Dito guys. So gagawa tayo ng mutation dito. Mutation or handle delete. Cons handle delete. So sige, ganda tayo niyan. And then prevent default Pakita mo muna sa cons data COD. equals to new form data, and then append wait a minute, let me highlight and so handle delete. So kailangan ko magpasa rito ng dito form dapat data or ID. Sorry. So ID lang naman kailangan ko. And then ito, hindi na ito kasali dyan. And then post data dot append ID lang need ko dito.
and then yung ID. Okay, so paano natin makukuha yung ID? Wala pa pala tayong delete, guys. Okay, so siguro dito na lang create talaga ako ng isa pang button dito sa ano, duplicate ko na lang to. Ito yung magiging delete, and then gawin natin tong red. Sorry. Ito pala. Okay, so dito wala kang tatawaging modal, so you don't need this. Also. Okay, ang tatawagin mo is pwede mong directly tawagin na yung mutation dito eh, kasi wala naman akong gagawin. Actually hindi, handle delete. Tawagin ko yung handle delete na lang. Sige, yun ang kailangan ko, handle delete. And then pasa ko ng ID, which is manggagaling dito sa product.id. Okay, alright. Then gagawa ka na ng mutation. So lagyan natin dito yan. So cons delete mutation. So, wala na kayo sa pangalan kung sino ba yung consistent delete product mutation. So use mutation, and to is mutation function, and then delete product API, and then on success ulit lang, di ba? Arrow function, and then dito sa loob pwede mo sabihin lagay yung data dyan kung gagamitin mo lang na. So ako kasi kinoconsole ko yan, console.log data, so para alam ko yung response. Okay, so dito sa delete mutation po bang kailangan ko invalidate queries, no? So query client that invalidate queries, array to of string products. I think that's it. So using lang natin, that's the basic of it. Pwede nyo aralin tong ano, yung React query. Maraming ano to, magagamit kayo na functionalities. Basahin nyo yung docs. So dito pwede mo siyang gamitin. That mutate, then ang ipapasa ko is yung post data. Actually ganito ulit siya, post data, and then token is equals to token. So very basic naman. So let's try delete. So delete natin tong pangit na to. Boom, and wait a minute, very high level. So ganun lang, guys. So yan, kompleto na yung CRUD, guys. So what's next? Post mo natin video, no? Ang haba nung update saka nung delete no? Parang ano. So paulit-ulit na lang yon. Ulit lang yan, pati itong order status. Next is kailangan natin gumawa ng sarili nating order status. Okay, so ito siguro i-copy ko na lang to. Kung anong itsura na ito, yun na lang din, no? Hindi natin kailangan pag-isipan to, guys, para mabilisan lang tayo, guys. So tapos tayo sa product tab, update product model. Ay, di pa ata.
Kailangan ko pa yata yun. Wait lang ah. Close ko muna lahat this. Close others. Close natin. So dito mag-create ako since ibang ano na to. Ibang API na yung call natin, status naman. So status API.js. Alright. So same lang naman yan dito. Pwede mo i-copy lahat eh. Palitan mo lang ng pangalan. That's it. Palitan natin ng get order status. Pwedeng ganyan lang yun eh. Oh. Boom. Post order status API. Lagyan natin ng API guys. Para talagang API maangas na maangas. So itong update order status API. May delete ba sa order status? Hindi ko sure kung nilagyan kong delete yan guys, pero sige, lagay na rin natin. Delete order status API. Yan, same lang naman yan guys. So ganun lang, basic na basic, easy as that. Ngayon tatawagin na lang natin tong mga API na to, and then papalitan pala natin to, of course. Control D. So ito magiging status. Yay. And then sa ating status tab, this is a status tab daw, and let's say this is a fragment of life. So gagawin ko dito is mapagad guys. Joke lang, wala pa pala. So kailangan ko pala ng use query dito. So cons data is equals to use query, and then query function. Query key natin is arito. So order or status na lang, the order status. Okay na ako dyan. And then query function is get ayan, order status API. Boom, basic. And let's fix that. And then dito mapagod ako dito guys, so para ma-display ko yung ano, yung mga order status. So data dot map, and then status. Bawal kung gamitin siya, naka-strike out. Ang magandang variable, object na lang, obj is equals to return tayo ng h1 lang, h1 boom, and then let's return obj.name. So let's try that out, kung mapapetch natin ang ating data guys. Let's go. So kung tama yung endpoint natin, mapapetch natin yan. So undefined, please make sure to return a value other than undefined from query function after query key order status. Whee! Ay, wala akong return, sorry. Hindi, meron akong return. So sige, h1 order status.
unauthorized. So nagkakaroon tayo ng unauthorized na problem dito guys. So pag ganyan unauthorized, ibig sabihin unauthorized, ibig sabihin kailangan natin ng token. Okay. Pero we can check that here eh. So status order. And then sa views natin. Shipping detail. Ayun pa pala no, yung shipping detail. Saan na yun eh? Sa user side na yun. Nasa admin panel pa tayo eh. So product order status. This is the one. Number one. Okay. So hindi naman niya get So ganito lang yan guys. Kailangan natin ng base URL, yung API key. Okay naman API key natin. So pwede natin gawin dito guys. Ito, we need to activate this one, or maybe mali yung endpoint natin. So punta ko lang ng core, check natin yung endpoint. Ano ba endpoint nun? Order status. So status API status. So tama naman. So API status. So await purchasing get order status API. Headers return await response.json. What's the happening to you? Ano sir? So Yung meron ng gano'n. Ano sir? So return natin yung res guys. Kasi undefined siya. Yung may fan siya, wala na ako sa first check. Maganda yun. Yung may lam din. Okay yun. It's not a function daw yung map ko. That is because object ang binabato nito. So for now, Yung may fan. ito lang muna yun. Yung pan, may lam. Sige, try ko siya i-contact. So yun. So let's check the error. Undefined. Paano naging not a function to? So weird. So dapat to data. Res.data na to. And for some weird reason, pag pinuntahan natin yung store API, slash API slash status slash
Kailangan authenticated. Talaga ba? So, yun yung problem. So, kailangan ko ng data rito. Or token lang. Token. Okay. And here, I need to activate this. And then, pass in token. Kailangan hindi siya ng aruga ng authentication. And then, dito, sa status tag natin, imbes na ganito, we can send, so let's arrow function instead, and then let's return this and pass in the use context. So const token is equals to use context, then my token, then I can say token here. Okay, so let's try this one more time, baby. And yes, we have the result. Alright, so kailangan lang ng ng authentication. So next is kailangan natin i-display ng maayos to. So imbes na ito, we can say return div. And oops, what did I do wrong here? Natanggal ko yung sobra. So let's say if, and then obj dot, so simple as that. Order received, so yan lang yung meron tayo. And then lagyan natin ang design to, P-3 border 3-200. And then kailangan natin ng key as always. So key equals to obj.id, and boom, order received. Easy. And then pwede ko pang lagyan ng class name, let's say flex, justify between, and then we can add here the update and delete. So let's kailangan ko lang itong i-flex. So class name flex dash pa natin yung kulay, class name font dash medium text dash blue dash 400, and I'll copy this, remove this one, delete, then this one, select, and boom, GG, easy-matic. Font medium is not working, so font bold. Actually medium is good. Medium. Ang kailangan kong baguhin is ito. Ito. Class name font dash bold. Hey, boom. So yan na yun. Tapos
maybe let's add some ano dito, some div, and then boom, and then control S, and then let's add some class name here na flex, justify between, then gap 5. Alright, and then dito we'll add button na add status, add order status, and then we can say your class text dash ano ba, blue dash 400. So yan, so meaning clickable na yan. Pwede kayo mag-add ng kung ano man, but for now that's it. Sorry guys, that's it. So yun, and then ganun lang, simple as that. Then create ka ng model and all. Okay, for now hard code ko muna yung ano, hindi hard code, order receive, ano ba yun, out for delivery, ganun, parang sa Lazada, diba? Out for preparing, tapos out for delivery, mga ganun. So yun yung i-add mo dyan. Hindi na naman mag-add dyan guys, no? Diba? Sige na, gawin na nga natin kahit nauurat ako sa model. So here I create modal. May model na ako dito eh. Siguro isa na lang, isang model na lang. New file. So, pero automatic. Order status dash model .jsxpack export default function, ano nga to? Order status model return div class name digi dash black slash 50 fixed top 0 left 0 that should be black height dash screen width dash screen. So let's check that out. Oops, nothing happened because di pa tinatawag. So order status model and boom. So that's good, and let's add some flex dash call justify center items dash center right, and with that we have the wrapper, and then let's add the div here, the real G. Ano mo kailangan ng kailangan yan is sa model. What I need here is order status. So name lang kailangan natin i-set dito. So I'll just input type X placeholder. So name of new status. Required, so let's use form.
one so not required here, and submit. And button type submit. Then dito submit, and dito on submit, dito on handle submit equals to e, and pang e dot default prevent default, and let's do that for now, and boom. So yeah, guess that's it. Class name flex dash call gov dash 5 t dash 5 rounded md, then background dg dash white, and that's it. Boom. So wala tong design. Let's add some class name here. py-1 px-3 border dash gray dash 300, and I think that's it. So yeah, and submit. Same with this class name text dash blue font dash white blue dash 400, and boom. I wanna see you boom. So yun, ganun lang kasimple yung guys. Simple no, pero parang dami nangyari sa mundo. What the heps guys.